So ngayon, nabanggit natin, Tito Soto, yung alyansa. Dakuin natin yung alyansa. Dati ho, mga kababayan, kasama nila si Camille Villar sa alyansa ho. Kaso ang daming nagrereklamo tungkol po doon sa prime water. Siguro naisip nila, naku, wag na nating isama yan. Meron pala silang issue. Biruin mo yung matatanda, gigising alas 3 ng madaling araw para mag-igib ng tubig. Ako ho, naranasan ko yan, mga kababayan, sa Antipolo. May bahay kaming nabili dyan sa Antipolo. Naranasan ko yan. Kailangan gumising ng alas 5 o alas 6 ng umaga para mag-igib ng tubig. Hindi naman humalayo. Kumbaga, doon mismo sa bahay namin. Kailangan kong buksan yung gripo para mag-ipon ng tubig. Kapag binubuhat mo yun, syempre, di ba, isasalin-salin mo yun sa mga timba, sa malalaking drum. Ganun ho, mga bossing. Paano yung mga kapwa natin Pilipinong mga matatanda ho, mga kababayan? Kawawa. Di po ba? So ngayon, pati alyansa ho, nagsalita na patungkol ho dyan sa prime water ng mga Villar. Kung matatandaan nyo po, yung mga leader po na mga taga Bulacan, nagsalita na din ho. Nakikipag-ugnayan sila, nakikipag-usap sila, pero walang kumakausap sa kanila. Walang reply na bumabalik ho sa kanila. Sabi ko, bakit ganun? Magne-negosyo tapos hindi man lang pakinggan yung mga reklamo ng sambayan ng Pilipino. Sambayan ng Pilipino, bakit to, mga kababayan? Kalat na po napakadami pong bayan sa Pilipinas. Ang apektado, hindi lang po nag-iisang bayan. Cavite, sabi ni Yakap, Cavite, Camarines Norte, Moson, Bulacan, Rizal. Di ho ba? Madami ho, mga kababayan. Pakinggan niyo po ang alyansa. You think tama na po bang Sir and Ma'am po? May Los Baños po from TV5. Sir, we know parte ng alyansa si Congressman Camille Villar, and recently the President himself ordered the probe into prime water which is Villar owned. You think tama na po bang imbestigahan yung prime water because of complaints left and right and because water is a basic? Dapat lang ho, mga kababayan, basic needs natin yan. Subukan mo nang hindi ka uminom ng tubig sa 3 araw lang, baka tegi ka na. Di ba? Halos siguro 3 oras lang na hindi ka makainom, makalagok ng tubig. Iba na pakiramdam mo Magkulang ka lang sa pag-inom ng tubig sa 1 araw, nahihilo ka na Di po ba, mga kababayan? Kaya, lalong-lalo na ho yan, dapat maimbestigahan yan agad-agad. Nako, sasabihin na naman po ng mga DDS, nako, kasi sumama sa amin si Camille Villar. Kaya ngayon, iniimbestigahan nyo na. Hindi, ano sasabihin di ba, ganun yung sinasabi ng mga DDS? Kasi, inendorso ni Inday Sara Duterte si Camille Villar. Kaya ngayon, iniimbestigahan nyo na yung prime water. Kaso si Rappler kasi, ngayon lang inilabas. Napakaganda ho, mga kababayan. Nung kanilang inilabas na video po patungkol sa prime water, doon namulat ang sambayan ng Pilipino. Di po ba? So ngayon, alam na ng gobyerno, agad-agad yan. Di ba? Imbestigahan natin, agad-agad yan. Kasi merong mga kababayan na nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sasabihin ng mga DDS, kasi lumipat sa amin, kaya iniimbestigahan nyo na. Kailan imbestigahan? Sa susunod na lang. Yung mga lola, baka kamatayan na nila yan. Okay lang yun. At least, hindi ngayon inimbestigahan. Hindi ngayon sinolusyonan. Mga baliktad talaga utak ng mga yan Di ba? Maraming lugar ang nahihirapan, kaya dapat lang na maimbestigahan. Di ba? Sabi ni Jay Watanabe. Tama lang po bang paimbestigahan ang prime water? Sa akin, tama lang. Kasi, alam mo, water,
maski public utility man yan o kaya private concessionaire, I think responsibility pa rin ng gobyerno na maging transparent sa kanilang gagawin sa pag-resolve ng issue. Dito mismo sa Lucena, kausap namin yung mga mayors o kaya mismo yung congressman dito. Problema rin nila yung tubig na ang concessionaire nga, yung prime water. We were in Bohol, ganun din ang problema. Na sa Bacolod, kulay tsokolate yung tubig. Ayun, kulay tsokolate. Sabi ko nga sa inyo eh. Yung sa amin, ganun din, Milo, libreng Milo sa first 10 minutes. Kababayan. No? Nandun kasi ako. Last year pa yata yan sa Antipolo. No, nandun ako mga bossing. Sabi nung kapitbahay namin, mabait yung kapitbahay namin. Uy, pare. Oh, wala na si kumpare. Hindi. Joke lang. Sabi, uy, pare. Oh, kailangan mong gumising ng madaling araw kasi wala tayong tubig maghapon. Kailangan mong mag-ipon ng tubig. Ano po? Pag bukas ko ng tubig nung madaling araw, alas 5, alas 6, kulay chocolate. Sabi ko, uy, iba sa Pilipinas ha. Nagbakasyon ho kasi kami nun. Iba sa Pilipinas ha. No? Libre ang Milo. Kung sa Cayman Islands, binibili ko ang Milo, eh dito, libre ang Milo first 10 minutes. Iba nga lang ho ang lasa. No? Tsaka hahawak-hawak ka na sa leeg mo pagkatapos mong inumin. Oh. Totoo ho yun, yung sinasabi ni pabalik na senador. Panpilo Lacson? Mga ganun. So, I think the government or the national government through the administration of President Bongo has reacted sufficiently. Whether ma-resolve immediately or it will take time. But at least, yung national government has done something or is doing something para ma-address yung problema ng mga consumers. Ayan. Para matapos ang problema ho, mga kababayan. Sabi po ni Atty. Claire Castro, inuumpisahan na pong investigahan ng gobyerno ang prime water. Nako, malaki ang magiging epekto nito sa kandidatura ni Camille Villar, mga bossing. Sabi ni Yakap kita, grabe ka, copy mate, yun. Oh. What is the bottom line? Walang politics involved pagka yung basic necessity na ng ating mga kababayan ang involved. Eh hindi, kapag ho sinabi ni Inday Sara Duterte, nako, pinupolitika nyo lang kasi inendorso ko yung mga DDS, paniwalaan na po yan. Kaya nga sabi natin lagi, gusto nyo na maging DDS, isa lang ang gagawin ninyo, maging uto-uto lang kayo, DDS na agad kayo nun. Di ba? Oh. Kaya nga nung tinanong nyo, bakit yung timing ng pagbebenta ng bigas sa 20 pesos? Well, two-pronged eh. In-address ko yung concern ng farmer dahil farm gate price, pinila ng 33, pinenta ng 20, natulungan yung consumers. Lalo yung mga medyo Eh hindi, para po sa mga DDS, mga kababayan, pamumulitika daw po yun. Pambayad daw po ng boto sa mga botante yung 20 pesos na bigas. baba at sa lipunan. What's wrong with that? Bakit po kupulayan ng politika yung isang ginawang aksyon ng gobyerno na dapat lamang gawin dahil nararapat talagang gawin? Salamat. Tsaka paano bibili ng boto si Bongbong Marcos? Eh, presidente na nga ho natin yan. Yes, any issue or controversy that concerns a basic need of the people should be addressed right away. Whether it involves a politician or not, or whatever, who. Biruin nyo ho yung mga DDS, mga kababayan, ano lagi sinasabi? Si Bongbong Marcos walang nagawa. O eto, may 20 pesos na bigas. No? Umokay siya na magbayad ng 13 pesos ang gobyerno. Pero sa mga DDS, wala. Nagalit pa ho sila. Eh samantalang sila, yung unang niresolba ang kanilang problema dahil sila lang ho ang naghahanap niyan. Whoever is involved, as long as it's the basic need of the people, therefore, the government should address it right away. Correct. Oh, tama. Yes, Congressman Erwin. May nagre-react po
may mga nagre-react na politically motivated ang investigation. Ang tanong ko lamang po doon, paano na lang po yung reklamo ng tiga-Albay? Albay is prime water. Pampanga is prime water. Aha. Lucena, Tayabas, prime water. May parte ng Antipolo, prime water. Oh. Paano na lang? Hindi, sa susunod na. Next year na lang kasi election ngayon. Eh di kawawa naman kaming mga problemado sa prime water. Kawawa naman yung mga lola. Sasabihin kay lola, lola, next year na lang po natin kasi election po ngayon no. Meron na po kami no. Meron na kaming pwedeng isolusyon na maaari na matulungan agad kayo pag inimbestigahan namin. Pero next year na lang po kasi election Sasabihin nila pinupolitika Di po ba? Mga boss, kapag ka mga DDS talaga, yan ang laging sasabihin niyang mga yan. Pinupolitika sila. Kapag ka tinanong mo sa confidential funds, pinupolitika sila. Kapag ka tinanong mo about kay dating Pangulong Duterte, pinupolitika sila. Lahat paulit-ulit lang. Naglabas ng 20 pesos na bigas, pamumulitika yan. Pag-iimbestiga sa prime water, pamumulitika yan.